Ngayon, pag-uusapan natin ang gratitude. Ang pasasalamat ay nakakatulong sa atin na maging mas masaya at makita ang mga maliliit na bagay sa ating buhay. Sa dulo ng video na ito, matutunan mo ang 3 mahalagang bagay tungkol sa pasasalamat. Ano ang pasasalamat, bakit ito mahalaga, at 8 na paraan para maging mapagpasalamat. Ano ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay kapag ikaw ay nagpapahayag ng pasasalamat sa isang tao o bagay sa iyong buhay. Ito rin ay kapag sinasabi mo kung gaano ka nagpapasalamat sa iba. Ang ibang salita para sa pasasalamat ay pagpapahalaga. Ang pasasalamat ay isang magandang ugali na maaaring matutunan ng lahat. Bakit mahalaga ang pasasalamat? Kapag palagi mong ginagawa ang pasasalamat, makakakuha ka ng maraming benepisyo para sa iyong kalusugan, kaisipan at relasyon. Ang pasasalamat ay nakakatulong sa iyong puso at immune system, kaya makakatulong ito sa iyo na maging malusog at mabuhay ng matagal. Sa kaisipan, ang pasasalamat ay nagiging sanhi ng pagiging masaya, kalmado at positibo. Sa relasyon, ang pasasalamat ay nagiging sanhi ng pagiging mas maalaga, matiyaga at mapagpatawad, kaya nagiging mas mabuti ang iyong relasyon sa iba. 8 na simpleng gawain para maging mapagpasalamat. Una, magpakita ng pagpapahalaga. Simple lang na ipakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagsabi ng salamat o paggawa ng mabuting bagay para sa iba. Kung may tumulong sa iyo, tumulong ka rin sa iba. Pangalawa, magpasalamat sa maliliit na bagay. Huwag kalimutan ang mga magaganda at masayang bagay sa paligid mo. Pwedeng magpasalamat ka sa umaga sa magandang puno na nakikita mo, sa pagkain na niluto ng iyong ina o sa mga damit na suot mo. Pangatlo, journal ng pasasalamat. Maglaan ng sandali bawat araw para isulat ang 2 hanggang 3 bagay na iyong pinasasalamatan. Mas maraming beses mong isusulat ito, mas maraming benepisyo ang makakamtan mo. Ilagay ang iyong journal sa tabi ng kama para maalala mong isulat ito bago matulog. Pang-4, jar ng pasasalamat. Kumuha ng malinaw na garapon at dekorahan ito. Bawat araw, isulat ang isang bagay na iyong pinasasalamatan sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa garapon. Sa katapusan ng buwan, basahin ang bawat papel at pag-usapan ito kasama ang pamilya mo. Kapag ikaw ay malungkot, basahin ang mga papel mula sa garapon upang maalala ang mga dahilan para magpasalamat. Pang-5, palitan ang negatibong pag-iisip ng pasasalamat. Kapag may negatibong iniisip, palitan ito ng positibong pag-iisip ng pasasalamat. Halimbawa, kung kinakabahan ka sa isang pagtatanghal, isipin mo, nagpapasalamat ako sa suporta ng aking pamilya at mga kaibigan. O nagpapasalamat ako sa magandang pagtatanghal na magpapasaya sa audience. Pang-6, tanungin ang sarili, ano ang matutunan ko? Kapag masama ang araw mo, tanungin ang sarili mo, ano ang matutunan ko sa sitwasyong ito? Kung hahanapin mo ang aral sa bawat pagsubok, magiging mas positibo ang tingin mo sa sitwasyon. Pang-7, sumulat ng liham ng pasasalamat. Sumulat ng liham ng pasasalamat sa isang tao na hinahangaan mo o sa isang tao na hindi mo pa nasasabi ang iyong pasasalamat. Mas maganda kung maibibigay mo ito sa kanya. Pang-8, paglalakad na may pasasalamat. Maglaan ng 10 hanggang 15 minuto para maglakad sa labas. Habang naglalakad, tingnan ang mga magagandang bagay sa paligid mo. Magpasalamat sa mga maliliit na detalye na makikita mo. Tumutok sa mga positibong bagay habang naglalakad. Sa pamamagitan ng paggawa ng isa sa mga gawain ng pasasalamat na ito, araw-araw, makakagawa tayo ng positibong pagbabago sa ating buhay at sa mundo sa paligid natin. Isipin mo ang isang mundo kung saan lahat ay nagpapasalamat sa maliliit at malalaking bagay. Ang mundo ay magiging mas malusog, masaya at puno ng magandang relasyon.